Matapos na mahagip ng isang pampaserong bus sa loob na ng emergency room, inabutan ng karawan ng isang binatilyo. Makaligtas kaya siya sa malagim na trahedya? So initially, we have to clear the airway para makahinga na maayos ang pasyente. So ang tama nito is more of sa ulo, sa muka. So nakita natin ang pasyente, madaming galos, madaming pasa at sugat sa mukha, lalong-lalo sa bibig at sa ilong. Upon the assessment of our surgeon, the patient is stable naman, but still needs further observation and management, especially sa yung nasal area niya. Kailangang masuri ang utak using the CT scan para masiguro natin na panlabas lang ang kanyang injuries at hindi any internal injury from the brain. Kailangan kasi siyang CT scan at saka yung sa ilong niya dumudugo. Kaya sabi ng doktor na ilipat na lang. Pero kung iiwas sila, ayun na. Siyempre, isipin namin ang legal na sistema pag hindi nila pananagutan yung anak ko ng fall. Ano yan, sinasagot ng mga kumpanya yan, dinadala sa pagamutan, pinapagamot. Tapos pag may mga problema doon sa hospital, tapos sinasagot ng kumpanya yan. Ang informasyon, ito turn over na namin sa traffic bureau ng Valenzuela. Nandiyan po sa loob, nagtatayo kasi ayaw lumabas, baka magkuyog. Yung driver ng bus natin, nasa custody na ng corresponding police ng Police Community Precinct 3 ng Marulas. Voluntaryong sumuko naman yung driver. Sino pwede mag-drive para madala doon sa bisita yung sasakyan? Mahirap pa kailaman namin, sir. Wala namang authorize kami, sir. Sino yung driver? Puso sa loob po. Ano ba yung bus mo, ha? Maramo. Titignan muna ng traffic investigator natin yung niya, yung forma niya, located ba niya. Investigahan muna, tapos dadalhin sa traffic division. Ako nga, nagtago na nga ako dyan. Akala siguro ng iba, tumakas ako. Puro sulong siya pag ano eh. Kita mo. Ba't nabasag pa yung mancha niya? Diyan siya tumama eh. Diyan tumama. Nakatalikod siya eh. Nakaano siya eh. Di, umiwas ako kanan. Kumabig pa ako kanan eh. Di ba namrino pa ako? Kaya nga hindi nasagasaan eh, dahil naprenoan niya eh. Bali, yung mga sibilyan na kasama namin ang nag-assist. Mahirap na pag... Eh gusto nilang buhatin, hindi namin pinabuhat dahil delikado nga, lalo baka lalong mamatay. Yung driver natin, nasa custody natin ngayon at sasampahan natin ang reklamo base sa pag-aano natin sa investigasyon sa traffic. Kasi pag nabangga mo ang isang tao, kakasuhan ka ng reckless imprudence resulting to physical injuries. Depende sa injuries na tinamo ng tao, kung serious o slight. At yung kumpanya, may liable din siya sa civil case. Ganon din, reckless imprudence resulting in physical injuries. Dapat yan, sagutin natin. Sagutin nila yung gastusin sa pagpapagamot din sa biktima. Para extend lang tulong nila. Kasi aksidente talaga yung nangyari. Sakasakali pong makaka-encounter kayo ng ganong pagkakataon, makakita kayo ng taong sugatan o nasagasaan po, mahalaga po na hindi po natin siya galawin agad kasi po pwede pong, meron po siyang spinal injury na pag ginalaw po natin siya, pwede pong makadagdag po ng injury po sa kanya. Ikakapahamak niya pa po. Ang mahalagang participation po natin doon is maitawag po natin agad. Sana gamitin natin yung footbridge. Kasi ginawa nga ng gobyerno para sa atin yan. Pedestrian lane, alam ng mga driver yan na kung nasaan yung pedestrian lane. So, mag-i-slow down sila bago sila mag-approach sa pedestrian lane. Nalinaw yan! Kahit ako magre-reklamo dyan! Yung complainant, ano may babantay? Hindi ko na po. Kasi nanay ka 23 years na tinasasama. Simula po pagsasama natin, wala pang isang buwan. Wala pang isang taon sinasaktan mo na ako. Halos ilang taon. Umay ka dyan, tawad sa'yo. And let us constantly work towards everything.